Wala na. Finish na. Game over na si Ngagba, mga kababayan. Nararapat lang nun, nararapat lang na maging presidente na si VP Sara Duterte. Dahil, ayan na mga kababayan, lumabas na si Zaldico at nilaglag na ang ating presidente mismo. Si BBM na siyang nasa likod, mga kababayan, nitong kurakutan na nangyayari sa bansang ito. Kabilang dito ang kanyang pinsan, mga kababayan, ni BBM na si Martin Romualdez. Nagpakita na si Zaldico, mga kababayan, at naglabas ng video sa kanyang sariling Facebook page, mga kababayan, with checkmark. May pasiuna siyang mga pasabog, mga kababayan, tungkol dito sa kurakutan na nangyayari sa ating bansa, na siya ang ginawang poster boy, mga kababayan, na tila baga siya lang ang may kasalanan. Ayaw ni Zaldico niyan. Huwag niyo akong gilitan ng liig na ako lang. Sama-sama tayong babangag muli. Panoorin niyo po, ha. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Nag-deliver sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Oh, Gutesa, safe ka na. Kahit pa, mga kababayan, wala na si Gutesa. Andito na mismo, mga kababayan, si Zaldico umamin na mayroon silang dineliver sa bahay ni Marcos. Ha? Pati kay Tambaloslos. Mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects. 100 billion pesos, mga kababayan. Maanumalyang mga proyekto ang nag-insert. Si BBM daw at saka si Martin Romualdez, mga kababayan. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sana nga. At sana bago ka man magurgo nila, sabihin mo na lahat-lahat with all the evidences. Mas mabuti, Zaldico, kung mayroon kang mga video o mga recording, call logs. Dahil naniniwala tayo, mga kababayan, hindi kaya ni Zaldico na nag-iisa ito, mga kababayan. Ano ba ito? Party list lang ito. Sindikato sila, mga kababayan, mayroon ba sindikato nag-iisa? Tinuro na niya, mga kababayan, ang mga kasamahan nila, si Tambaloslos at si Ngagba. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Handa na harapin. Administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Buti naman at bago ka napatahimik, mayroon kang video. That he will shoot me if I will talk. Shoot me. I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Lahat na lang, mga kababayan, sinisi nila kay Zaldico, ayon, mga kababayan, hindi pumayag na siya lang ang gigilitan ng liig. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. Eto pwedeng mag-whistleblower, mga kababayan. Malachabit Singson, pwede rin ito. Basta't ang mapakulong mo, Zaldico, si Tambaloslos at saka si Romualdez, pwede kang maging state witness para sa amin. Basta si Tambaloslos at si Martin Romualdez, kung pwede pati si Lisa Araneta, go. Pwede kang patawarin na lang namin. May resibo, may ebidensya. Pero dapat mapakulong mo, dahil kung hindi, pasali ka. May pangalan. May pangalan, Para sa bawat Pilipino. Alam ko, nabuo ang galit ninyo sa akin ngayon. Di ba ang sabi ng abogado mo na takot ka umuwi dito dahil bibitayin ka ng sambayan ng Pilipino. Ngayon, ipopostpone namin ang pagbitay sa iyo sa puno. Mga kababayan, in-speculate Kung mayroon mang bibitay sa puno, siguro hindi na itutuloy. Ikanta mo na lang. Naunawaan ko rin kung bakit. Naunawaan na pala. Malaki ang halagang nakataya. Pumayat, Pumayat, mga kababayan, Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Worth it? Tanong namin, Zaldico, worth it yung mga kinamal ninyo ngayon, sira na tuloy ang buhay ninyo. Tagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Obviously, mga kababayan, direktiba pala ni Ngagba. Kaya nga hindi nila pinansila yung pasaporte, mga kababayan, dahil mapapauwi ng bansa. Tingnan nyo, ang sabi ni BBM, hindi ko masasagot yan dahil legal matters yan. So talagang sinadya, mga kababayan, na hindi siya pauwiin. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez. Anong sabi? Hello, kurap. Zaldico kurap. Ikaw ang kurap, Tandaan mo, ikaw lang. Huwag mo kaming idamay. Sinabihan, stay out of the country. Stay out!
You will be well taken care of as instructed by the President. Kami nang bahala sa'yo. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig. Tumikom ang bibig. Ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya. Panakipbutas. Kaya nga mga kababayan, hindi kaya ni Zaldico lang yan mga kababayan. Hindi niya kaya yan. Kailangan mismo ang speaker dahil yun ang pipirma. Kailangan ang presidente, yun ang pipirma. Yan ang magre-release sa budget. Laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik. Huwag ka nang Ilalabas manahimik. ko ang lahat ng katotohanan. Lahat. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. May resibo, may ebidensya, may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina, pangandaman sa akin. Ayun mga kababayan. Taga Mindanao lang yan mga kababayan ha. Yung DBM na mga kababayan in charge, secretary. Na-implicate naman mga kababayan dito. Sumama pa naman ang loob ng mga taga Mindanao mga kababayan dahil si Mina Pangandaman ang in charge ng DBM tapos ang Mindanao mga kababayan, ang liit ng budget. Diyos ko Lord. Ikaw na ang may hawak ng kaldero, Mina. Tapos maliit pa ang budget ng Mindanao. Noong nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects. 100 billion mga kababayan na billion. Isipin nyo na lang ang pinakamayaman na senador mga kababayan, si Raffy Tulfo. Sina Tulfo at Villar mga kababayan, 1 billion lang ang pera. Yang 100 billion mga kababayan na pupunta yan dito sa mga mga buhaya. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin. Bersamin. Ayan. Yan talaga si Bersamin. Duda tayo dyan mga kababayan. Na-implicate na naman. Dahil magkasama sila sa... Hoy, eto no, hindi pa ba sapat ito? Malamang nasungal-ngala na yung dapat magpatanggol sa atin mga kababayan. Meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin. Iba pala yan si may Yusek pala na Bersamin. Akala natin yung isang Bersamin. At tinanong sige, ko, Yusek pala yun. may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting? Ang sabi niya ay totoo nga po. Instruction no. Si BBM ang nag-i-instruct mga kababayan na mag-insert. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez. Kahit i-deny yan ni Bangag mga kababayan ha. Kahit i-deny na yan. Pipirmahan din niya yan mga kababayan Kung hindi niya otorisado yan, bakit niya pipirmahan? At in case lang na hindi niya nakita. Mayroon siyang hawak mga kababayan. Siya ang may hawak sa DBM. Pwede nang hindi iparelease ang perang niyan mga kababayan na insertion. Kaya sila talaga ang nasa likod niyan. So kunwari lang pala itong ICI mga kababayan. Kunwari. Diyos ko Lord. Ano ba to? Palitan na natin. Pag-resignin na natin, dapat si Sara na ang presidente. Resign nga. At nireport ko ang instructions ng presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the president wants, he gets. Kung ano gusto ng presidente, makukuha niya. After ng ilang araw, spoiled brat. nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building. Ayan sa Aguado, Malacanang. Doon din drop ng pera ha. Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. Mga Malacanang mga kababayan doon nagmi-meeting taga Malacanang. Hoy, totoo ba? Totoo ba na mayroon niyang secret passage papuntang Malacanang? Sabi ni Roque During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Grabe. Tinanong po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Galing kay Bangag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Ayun mga kababayan, andun pala Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw,
I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sec. Mina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, pinilit nila na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Oo nga, no? Sila din ang may control, mga kababayan. Diyos ka, Lord. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec. Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ang mensahe ng bangag! Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan. At hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang gusto natin, mga kababayan, itong si Romualdez, madiin din. Para kakanta din, mga kababayan. Mukhang kakanta na siguro si Romualdez, no? Hindi rin papayag yan, mga kababayan, magilitan ng liig Sama-samang babangag muli. Ito talaga, mga kababayan, ang exact na mensahe ni BBM, mga kababayan, pabalik-balik na binabanggit niya dati, paulit-ulit. Sama-sama tayong babangag muli. Ngayon, mga kababayan, sama-sama silang babangag. Ang utos ng hari, hindi pwedeng mabali. Mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat ng binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno siya mismo ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Ayan, mga kababayan. Part 1 daw iyan, mga kababayan. Part 1. Ano ka ba, Zaldi ko? Nagpapateleserye ka ba? Wala pang part 2. Diyos ko, Lord. Ayan na. Kaya pala, mga kababayan, dito sa hearing ni Lacson ngayon, wala na, mga kababayan. Parang labnaw na overtake na, mga kababayan, dito sa nasapawan na dito sa pasabog ni Zaldico. Dahil dito target nila si Guteza. Ngayon, mga kababayan, parang si Zaldico na mismo. Pero naputol yun. Wala pang part 2, mga kababayan. Sa part 2 siguro, ibubunyag ni Zaldico, mga kababayan, kung paano yung hatian ng pera. Your seats. Nagpapatrailing pa The substantive discussions, the committee will ito si Lacson, Lacson, mga kababayan, Paano na yan, Lacson? first with some administrative matters. For the record, the members of the House of Hindi na tuloy si Zaldico. Bigla nilang inayawan, mga kababayan. Yung una, parang daw. Sige, i-zoom lang na natin. Tapos natiktikan nila, mga kababayan, may pasabog na pala, bawal ka na, bawal. representatives implicated by the disguised spouses, as well as Congressman Martin Romualdez and Congressman Eric Yap, Nasaan na pala? Bakit hindi nyo pinapunta dyan? cited by Mr. Orly Gutesa, were invited to attend this hearing. Incumbent congressmen were invited through a letter dated 12 November 2025 to Speaker Faustino Boji D. III of the House of Representatives. Ano mga palusot ko dyan, Lacson? Speaker D, the members will not be appearing before the committee today in order to avoid any possible prejudice to the ongoing investigation and eventual findings of the ICI, Independent Commission for Infrastructure, given that the invited members have already submitted themselves to its jurisdiction and proceedings. And then, Mr. Saldico was similarly invited to appear before this committee. However, his lawyer, Attorney Rui Alberto Rondain, replied that Mr. Ko is unable to attend, citing that he is still overseas due to medical reasons. akala namin, gusto mong payagan sa Zoom. Let me state clearly that this committee takes strong exception to the statement made by Attorney Rondain. Specifically, his apprehension, and I quote, "I'm apprehensive that any statement he," referring to Mr. Saldico, "may give before the committee will at best preempt any defense he may set up." Our invitation was directed to Mr. Ko himself, not to his lawyer. Suffice it to say that Article 1 Lacson, may nilabas na video. Yan na lang i-present mo. Kung talagang matapang ka, Lacson, hindi lang amoy ang matapang sa'yo, ilabas mo yung sinabi ni Zaldico. Speaking of jurisdiction, Section 2 of the Rules of the Blue Ribbon clearly states, and I quote, "The filing
or pendency of any prosecution or criminal action shall not stop or abate any inquiry to carry out a legislative purpose. Several of the invitees were also sent their excuse letters. Number 1, Jonathan Quirante of Quirante Construction. Okay, yun. Excuse needs Yung mamartilyuhin mga kababayan Marcoleta. to personal operations and project sites affected by Typhoon Tino and Wow! needs more time to organize documents. Number 2, you Ang bait na nila, no? Inuuna na nila ang typhoon mga kababayan. Villanueva of Top Notch Catalyst Builders. Excuse prior engagement. Number 3, Engineer RJ Dumasig. Excuse scheduled appearance at the DOJ at 1 Ang p.m. daming today. excuse. Ang pina na yan. The following also sent excuse letters based on alleged medical Sino-sino pa? reasons. Engineer Gerard Opulencia, Regional Director, DPWH NCR. District Engineer Manny Bulusan, District Engineer South Manila District Engineer Si Bunoan. How about yun? Tumakas na. Office. Commissioner Mario Lipana. The committee also sought the assistance of the Bureau of Immigration to obtain available information on the following individuals: Mark Bakiran Bunagan, Alan Colesio, John Paul Estrada, Orly Regala Gutesa, and Mark Texay. Ito na mga kababayan, marami na tong witness. Dahil di ba si Zaldico, marami yung mga tauhan naghahatid. Kabilang na nga si Guteza mga kababayan. Sa dami ba naman 80 daw yung bodyguard ni Zaldico. Yun mga kababayan, magwi-witness yun kapag doon sa pagdadala ng pera kay Martin Romualdez at kay BBM. Sigurado yan. In the response letter dated 30 November 2025, the Bureau informed the committee that there is no record of departure for Mr. Bunagan, Mr. Gutesa, and Mr. Tiksay. Meanwhile, Mr. Colesio is confirmed to be in the country, having returned from a brief trip abroad from October 18 to October 24, 2025. In the case of Mr. John Paul Estrada, the reported aide of Mr. Saldico, the BI reported that he left the country on September 2, 2025, bound for Hong Kong, and has not returned to the Philippines to date. We're now coordinating with the Philippine Center for Transnational Crime, PCTC, to coordinate with Interpol Wala na, Lacson. Wala na yung mga to pasabog track mo. the movement or movements of Mr. John Paul Estrada as well as other personalities who are now abroad, whose attendance will be needed by this committee. Lastly, this representation received a copy of an order dated October 24, 2025, penned by Carolina or Judge Carolina C. Ecasiano Season, Executive Judge of the Manila Regional Trial Court. Sige, Lacson. Tama na yan. Dito na tayo mga kababayan. Proceed na tayo dito. Senator Marcoleta. As the effect of limiting his testimony before this committee. This is a different matter altogether. Mr. Bernardo is being presented here. I think he was invited to shed light to the matters investigated in this committee. Whatever his use as a potential state witness, that is for the Department of the Justice to decide. Hindi dapat mag-conflict itong dalawang ito Iyon lamang ang point doon, Mr. Chair. Parang ang nangyayari with the presence of the Prosecutor General here, parang nalilimita yung gusto naming malaman dito. Lahat ng itatanong namin, kinakailangan i-refer sa kanya. So parang ikaw ang director dito, hindi yung chairman. Ito yung parang inconsistent na nakikita ko. Let me continue, Mr. Chair. Engineer Bernardo, hindi lamang ikaw, kundi kahit na si Engineer Alcantara or even Bryce Hernandez and others, palaging binabanggit ang pangalan ni Saldico. Pati yung halaga ng pera, pati mga litrato ng pera na ito ibibigay kay Saldico, ito yung para kay Saldico. And for that matter, even the last witness presented before we adjourned, Orly Gutesa, connected also Saldico. Talagang maraming nagsasabi na talagay siya yung nasa center nito. And Gutesa did more. He connected the dots between Saldico and Martin Romualdez.
Ang kinalulungkot ko dito, Engineer Bernardo, napakatipid nung pagkakalahad mo ng salaysay tungkol kay Saldico. Samantalang kay Engineer Alcantara, magkano na yun? 5 billion ang projects. At tinanong ka pa nga ni Engineer Bernardo, mahusay bang kausap si Engineer Alcantara? Mahusay naman po. Ang sabi ng chairman, tinanong ka, ano ibig sabihin ng mahusay kang kausap? Madali ka at saka honest kang mag-deliver ng... Yun, di ba ganun? Yes, Your Honor po. Ayun nga po, bakit sa ganung exposure ni Saldico sa lahat ng transaction na pinag-uusapan natin dito, bakit wala ka man lang ng pensyon na konting detalye, Engineer Bernardo? Mr. Chair, binanggit ko na po nung umpisa na wala po akong personal knowledge sa transaksyon nila. Sa totoo lamang po, sila po ang kausap ni Saldico. Hindi po ako tungkol sa proyekto. Wala po kaming pinag-usapan ni Saldico except for some projects po na pinapalo up lang nila for implementation. Pero yung ang sasabihin niyo po ay tungkol po sa mga porsyento or whatever, sila po ang nag-uusap dun. Hindi po ako, Mr. Chair. Nagre-report naman sa iyo si Engineer Alcantara, hindi ba? Nabanggit po niya, minsan nagde-deliver siya, ganun, pero hindi po yung detalyado. I even don't know the projects that were being downloaded to by Saldico. We'll give you additional 2 minutes, Senator Marcoleta, because your time is up. But you Ano ba? we'll give you additional 2 minutes. Go ahead to pursue your point. Salamat, Mr. Chair. Okay lang. Engineer Bernardo, tungkol dun sa pagkakaiba ng mga coordinates dahil sa kaya nagkaroon ng konting problema. Yung sinabmit ni Yusek Cabral sa Pangulo na naging basihan ng sumbong sa Pangulo was based on MYPS application. Tama ba yun? Mr. Chair, as far as I can recall, meron pong MYPS na balita ko po noon. Yun po yung... Mr. Chair, may I remind the Honorable Committee that during that time that there was a submission of those reports, I was no longer active in the DPWH because I was then on leave before the submission, I think, or retired na po ako after that. So, hindi ko po masyadong but I have talked to my people doon po dati na nalaman ko po na MIPS po ang kanyang sinubmit sa Pangulo, doon po sa sumbong sa Pangulo. Yun lamang po ang binanggit sa akin. So, na-validate mo rin naman na-validate mo naman na base sa pagtatanong mo sa mga dati mong kasama sa DPWH nang talagang na-submit niyang application sa opisina ng Pangulo ay yung MYPS. Yun po ang sinabi nila, Mr. Chair. At ang totoo, dapat na isinabmit niya yung MPCA. Ano yun? PCMA. PCMA, na ito yung, kung tutuusin mo, ito yung mas accurate sana. With the Survey 123 coordinates po. Yes, yung Survey 123, kapag sinama mo sa MPCA, mas lalong katanggap-tanggap yung magiging coordinates ng bawat project. Tama? Yun po, as far as I know, yes, Mr. Chair, yun po So, yung... yung allocable na binabanggit kanina na talaga namang yun, pang-alok talaga yun. Ito'y inamin. Alam ito ni Engineer Alcantara. Nung tinatanong ko si former Secretary Bunuan, katabi pa niya si Yusek Cabral, inamin nila yung allocable ay inaalok talaga sa mga congressmen kasi doon nagsisimula yung deliberation. At noon ay sinabi nga na yung allocable ay nasa 350 billion kagad yun, given the number of the members of the House of Representatives. Over and above that, papasok yung leadership na another 100 billion. Kaya yun lang, 450 na. Pagpasok ng unprogrammed, another 150 billion. At katapos-tapusan nito, ito na yung bicameral na another 400 billion pesos. Doon na kwenta, doon sa pag-uusap na yon, Mr. Chair, na ang talagang nadadagdag pala sa original ceiling ng NEP ay at least 1 trillion pesos.
Engineer Alcantara, nandun ka nung tinatanong ko ito at na-establish natin ang bahaging ito. Tama ba? Yes, Your Honor po. Salamat po, Mr. Chair.